Kinikilala at nirerespeto si Beloy sa kanilang lugar. Siya kasi ang tinaguriang tagapagligtas ng isa sa mga lugar sa Bataan. Mahusay siya sa paghawak ng latigo na gawa sa malaking buntot ng isang pagi. Yun ang sandata niya para paslangin ang sinumang aswang na kanyang nakakasagupa. Ang sandata niyang yun ay namana pa niya sa kanyang ama na isa ring tumbador noong kapanahunan nito at namatay ito dahil sa labis na katandaan. Mabuti na lamang at bago pumanaw ay naituro muna ng matanda ang lahat ng kanyang mga nalalaman at kakayahan sa pakikipaglaban kay Beloy na nagagamit na niya ngayong binata na siya. Walang sablay ang bawat niyang paghagupit sa latigo. Bawat binibitawan niyang hampas ay siguradong dumadampi sa balat ng nakakalaban at kaagad na nasusunog ang aswang. Isang araw ay may masamang balitang nakarating sa binata. Di umano'y isang grupo ng mga aswang ang lumusob sa karatig bayan sa kanilang lugar sa Bataan. Marami ang namatay sa mga tao doon. Karamihan sa mga yon ay ang mga bata, mga buntis at mga matatanda ang kanilang nabiktima. Alam ng mga mamamayan ng lugar na yon sa Bataan na hindi kayang palampasin ni Beloy Latigo ang ganoong nangyari sa kanilang mga kababayan. Agad na inihanda ng binata ang mga kakailanganin para sa paghahanap at pagtugis sa pangkat ng mga aswang na gumawa nito sa kanilang bayan. Hindi ko mapapalagpas ang nangyari ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga kababayan na pinatay ng mga aswang na yon nang walang kalaban-laban. Matitikman nila ang galit ko! Marami ang mga kalalakihang nagboboluntaryong sumama kay Beloy para tugisin ang mga aswang na yon, pero hindi pumayag ang binata. Hindi kasi siya sanay na may kasamang naglalakbay. Mas napag-aaralan kasi niya at napapakiramdaman ng mabuti ang isang lugar kung mag-isa lamang siya at walang iniisip na ibang buhay. Para sa kanya ay magiging pabigat lamang ang kanyang makakasama kapag oras na ng matinding labanan kontra sa mga aswang. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa karatig bayan kung saan nangyari ang krimen. May nakapagsabi naman sa kanya na grupo ni Ka Roger ang mga aswang na sumalakay sa kanilang bayan. Nang makakalap ng sapat na impormasyon ay saka pa lamang nagpasya at binagtas ni Beloy ang gubat kung saan hinihinala ng mga taga roon na tirahan ng mga aswang dahil doon sila dumiretso. Unang pasok pa lamang ni Beloy sa gubat na yun na may kalakihan din ay masamang presensya na kaagad ang sumalubong sa kanya. Habang naglalakad papasok ay kitang-kita niya ang mga sirasirang damit na may bahid ng dugo, mga bangkay na mga taong nabiktima ng mga aswang na inaagnas na ang mga natirang laman sa mga buto ng mga ito. Hanggang sa matumbok niya kung saan nagpapahinga ang isang grupo ng mga aswang na may bahid pa ng dugo ang bibig ng iba. Para silang gumawa ng malaking pugad ng isang ibon dahil sa ayos ng paligid. Sa mga inipon nilang mga dahon na pinalibutan ng mga sanga ng tuyong kahoy sila nakahiga. Maingat na inilapag ni Beloy ang bag na dala-dala. Kumuha siya mula dito ng mga ginawa niyang pampasabog. Pagkasindi
ay kaagad niyang ibinato yun sa kinaroroonan ng mga natutulog na mga aswang. Sumambulat ang iba sa mga ito na kaagad binawian ng buhay dahil sa sila ay nagkaluray-luray. Ang iba naman ay mga sugatan, pero may mangilan-ngilan pa namang hindi nasugatan. Pagkakita nila sa binata, ay kaagad nila itong sinugod. Mga lintik kayong aswang kayo! Yari kayo ngayon sa akin! Dadaling ko kayo sa nararapat ninyong kinalalagyan! Agad na hinubad ni Beloy ang buntot pagi na nakapulupot sa kanyang baywang. Isa-isa niyang hinagupit ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Lahat ng kanyang matamaan ay nagliliyab hanggang sa maging abo ang mga ito. Wala siya ni isang aswang na pinatawad at pinalampas. Lahat ay kanyang pinaslang. Sa isang iglap ay naubos ng binata ang grupo ng mga kalalakihang aswang na sumugod sa kanilang bayan, at nang masiguro niyang ubos na ang mga ito, ay ipinagpatuloy niyang muli ang paglalakad papasok sa pinakaloob pa ng kagubatan. Mga isang oras muli ang lumipas ng kanyang paglalakad hanggang sa siya ay napadaan sa isang batis. Nakita niya mula roon ang mga kababaihan na masasayang naliligo at walang saplot sa katawan. Sa may hindi kalayuan ay may nakita din siyang isang binatang naninilip sa mga ito. Napailing siya habang natatawa na nilapitan ang binatang nakatago sa likod ng malaking bato na nagbabalak ng hubarin ang kasuotang pang-ibaba. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Di mo ba alam na ang mga pinagnanasahan mo ay mga aswang? Sige ka! Baka makita ka ng mga yan. Lapain ka ng mga yan! Hindi mapigilan ni Beloy ang mapatawa ng mahina. Namutla kasi dahil sa kahihiyan ang mukha ng lalaking yun nang dahan-dahang itinaas ang zipper ng kanyang pantalon. Ha? Aswang? Naku, aswang palang aking mga pinagnanasaan. Teka, sino ka nga pala at paano mo nasisigurong mga aswang ang mga magagandang dilag na yan? Ako si Beloy Latigo, tumbador ng mga aswang. Sa madaling salita, tagatumba ng mga aswang sa aming lugar, dito sa Bataan. Ako naman si Anton. Medyo malayong bahay namin mula rito. Napunta lamang ako dito dahil sa pagsunod ko sa mga kababaihang yan. Habang nangangahoy ako, hindi ko alam na may mga aswang pala talaga. Kapag nakita mo mamaya ang kanilang mga tunay na muka, mawawala ang libog mo sa kanila pagkatapos ko silang lipuling lahat. Papatayin mo sila? Hindi ka ba naawa? Hindi dapat kaawaan ng mga aswang, Anton. Tandaan mo yan. Pagkatapos magpalitan ng salita, ay inasikaso na ni Beloy ang mga babaeng aswang. Nang makita siya ng mga ito, ay sinubukan pa siyang akitin. Napapalunok naman ng laway si Anton na nanatiling nakatago at pasilip lang na pinapanood ang babaeng isa-isang umaahon sa tubig na hubot-hubad. Saka lamang nawala ang ngiti sa mga labi ng mga ito nang laslasin ng walang pagdadalawang isip ni Beloy ang lieg ng isa sa kanilang mga kasama na lumapit sa binata. Pagbagsak sa batuhan ng katawan ng dalagang aswang na wala ng buhay ay siya namang pagpalit ng anyo ng mga ito bilang mga mababangis na nilalang. Mas lalong napalunok ng sariling laway si Anton. Ngayon ay napatunayan na mismo ng kanyang mga mata na totoo ang sinasabi ni Beloy sa kanya. Isa-isang tumimbuang sa lupa bago nasusunog at nagiging abo ang mga kababaihang aswang na hinahagupit ng latigo ni Beloy hanggang sa maubos ang mga ito.
Pagkatapos malipol lahat ng binata, ay bumalik na ito sa kinaroroonan ni Anton habang bilog ang mga matang nakatitig lamang sa kanya dahil sa pagkamangha. Oy, anong nangyari sa'yo dyan? Para ka nakakita ng multo ah. Tandaan mo, mga aswang yun, hindi multo. Grabe! Ang bangis mo, pre! Napaslang mo mga babaeng aswang na hindi ka man lang pinagpawisan at tatakod. Astig mo, men! Ano ka ba? Ito naman talagang trabaho ko. Simula nang mamatay ang aking ama, no? Kinuha ko ang kanyang posisyon bilang tumbador ng bataan. Nasanay na ako, kaya parang normal na lamang sa akin ang makasagupan ng mga aswang. At saka, sinadya ko talaga silang hagilapin kasi naghasik silang ng lagim sa aming bayan. Oh, kaya pala minamani-mani mo ng pagpaslang sa mga ito. Sana maging kagaya mo din ako para may pagtanggol ko naman ang aking sarili kapag may nakaharap akong isang aswang. Madali lang naman kung gugustuhin mo, Anton eh. Basta, buo ang loob mong mag-ensayo at saka ano? Saka itigil mo na yung kakaboso mo sa mga babae. Masama yan, baka mahuli ka pa. Walang iya talaga. Ngayon ko lang naman ginawa yun eh. Halika na nga. Tara sa bahay nang makapagmerienda ka muna at makapagpahinga. Hindi naman tumanggi si Beloy sa alok ng binatang bagong kakilala. Magaan kasi ang loob niya rito. Tinahak nila ang direksyon pauwi sa bahay ni Anton. Halos mag-iisang oras din ang kanilang nilakad bago sila nakarating sa bahay na gawa sa pawid. Mag-isa ka lang nakatira dito? Nasaan ang iyong mga magulang? Sa tanong na yun ni Beloy, ay nag-iba ang aura ng mukha ni Anton. Lumungkot ito sa kanapabuntong hininga. Hindi ko alam kung inabandona ako o ano eh. Basta, nasa edad 10 ako noon. Magkakasama kaming nanguha ng panggatong sa gubat hanggang sa naghiwa-hiwalay kami. Pag-uwi ko dito sa bahay, wala pa rin sila. Maghapon, magdamag ko silang inintay hanggang sa araw, linggo, buwan. Taon na nga lumipas, pero hindi na nila ako binalikan. Ano sa palagay mo, Beloy? Anong posibilidad na pwedeng nangyari sa kanila at hindi na sila bumalik? Isa lang ang alam kong dahilan, Anton. Nabiktima sila ng mga aswang. Kung gano'n nga nangyari, malamang matagal na silang mga patay. Mas lalong lumungkot ang aura ng binata. Nilapitan naman siya ni Beloy. Saka hinimas ang likod. Maaari mo ba akong turuan kung paano makipaglaban, Beloy? Gusto ko sanang bigyan ng ustisya ang nangyari sa mga magulang ko eh. Kung totoo mang pinatay sila ng mga aswang. Hindi na kailangan, Anton. Sumama ka na lamang sa akin. Kada may makakaharap ako at makakalabang aswang, ay saka mo pag-aralan kung papaano ako makipaglaban. Sa ganitong paraan kasi ako tinuruan ng aking ama. Sige, pumapayag ako, pre. Total, binigyan mo ako ng kalinawan sa pwedeng nangyari sa aking ama at ina. Sasama na lamang ako sa'yo. Sisikapin kong matuto at makatulong sa'yo sa paglipol sa mga salot ng mga aswang na yan. Natapos ang kanilang masinsinang usapan nang magpasya si Anton na magluto na ng kanilang magiging hapunan. Malapit na kasing sumapit ang gabi na mga oras na yun. Lumabas naman si Beloy para pag-aralan ang paligid ng bahay. Wala naman siyang nakita o naramdamang kakaiba, kaya bumalik din kaagad siya sa loob para ayusin ang mga daladalang kagamitan. Paglubog ng araw at pagkatapos nilang maghapunan ay dumiretso na sila sa magkaibang kwarto. Sa dating kwarto ng mga magulang ni Antonia, pinatuloy si Beloy. Hating gabi, nang makarinig ng mga kaluskos mula sa labas ng bahay si Beloy, agad siyang napabalikwas sa pagkakahiga, saka maingat na kinuha ang armas na latigo na inilapag niya sa gilid ng kanyang hinihigaang papag. Maingat din niyang binuksan ang pintuan ng bahay. Dahan-dahan siyang lumabas
at tinungo ang pinagmumulan ng ingay. Dinala siya nito sa kubeta na nasa likod ng bahay. Nang makalapit ay mabilis niyang binuksan ang pinto, sa kanya iniambang iwas-iwas ang latigong hawak. Ay! Anak ng aswang na bukal! Kasi hindi nagsisipilyo! Ay! Lintik ka naman, Beloy eh! Naudlot tuloy! Anak ng pati ka talaga. Ikaw lang pala. Akala ko kung sinong aswang na. Isara mo na yan, pre! Nahihiyapit ko sa'yo eh! Padabog na sinara ni Beloy ang pinto ng kubeta, saka bumalik sa loob. Nahiga itong nayayamot sa sarili. Ang baho! Putik! Pagkatapos niyang kusutin ang ilong, ay pinilit na niyang makuha ang antok. Nakakaramdam na rin kasi siya ng pagod. Matagumpay naman niyang naipahinga ang sarili na kaagad makatulog. Hindi na nga niya namalayan ang pagpanhik ni Anton sa sarili nitong kwarto. Pagsapit ng bagong umaga, ay mabangong pagkain ang gumising sa binatang si Beloy. Maaga kasing nagising si Anton na nagluto ng alaga niyang manok na kanyang inadobo. Pagkakita niya kay Beloy, ay niyaya na niya itong mag-agahan. Agad namang pinaunlakan yun ng binata dahil mukhang masarap ang pagkakaluto ni Anton sa karne ng manok. Matagal na kasing hindi nakakatikim ang binata ng ulam na lutong bahay at nasanay siya sa mga pagkain ng karinderya. Hindi kasi siya marunong magluto. Bukod sa pagsasaing, ay magprito at maglaga lamang ng itlog ang lutong kanyang natutunan sa kanyang ina noong ito'y nabubuhay pa. Grabe, Anton! Ang galing mo pa na magluto! Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganitong kasarap na ulam eh. Pasensya na ha. Baka tumaob ang kaldero mo ngayon. Sus! Ano ko ba naman, Beloy? Ayos lang no? Kaysa naman mapanis lang at saka para naman mas lalo kang magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi na sumagot pa si Beloy dahil kaagarang napupuno ang bibig nito ng pagkain. Natutuwa naman sa kanya ang bagong kaibigang binata. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay si Beloy na ang nagboluntaryong maghugas ng mga pinagkainan dahil inutusan niyang mag-ayos na ng mga gamit na dadalhin si Anton sa kanilang paglalakbay. Balak na rin kasi niyang isama sa labas ng kagubatan ang binata kapag bumalik na ito sa kanilang bayan kapag natapos na ang kanyang misyon. Bandang 8:00 na ng umaga nang magsimula silang lisanin ang bahay. Napasulyap pa si Anton sa kanyang tirahan nang bahagya silang makalayo. Sa kanya ito tinapunan ng pilit na pagngiti bago niya ito tuluyang tinalikuran. Mataas ng araw nang makatagpo sila ng pangkat na mga aswang na tinatawag na Bongo. Anong nilalang ang mga yan, pare? Ang papangit, nakakatakot ang itsura. Di ko akalain na may mga ganyang nilalang palang nabubuhay sa kagubatang ito. Sila ang mga aswang na Bongo. Hindi naman sila masyado mapanghanib dahil saka lamang sila kumakain ng karne ng tao kung kanilang nanaisin. Pero wag tayong papakasiguro dahil mapanlin lang sila. Hindi nila pinaparamdam ang totoo kung kailan nila gustong lumapan ng tao. Kaya maging alerto ka dahil pati sila ay lilipulin ko na rin. Eh kung hayaan na lamang natin sila, mukha namang mababait eh at hindi marunong manakit ang tao. Kung gusto mo maging tumbador, Anton, ay dapat alisin mo na sa bokabularyo ang salitang awa dahil baka yan pa magpapahamak sa iyo balang araw. Hindi na nakasagot si Anton dahil iniwan na siya ng binata upang lapitan ang mga aswang na Bongo. Nakaupo ang mga ito sa lilim ng malaking punong kahoy. Nang makita siya ng mga ito, ay nagsilabasan ang kanilang mga pangil. Wala silang kakayahang magsalita
kung hindi ang umungol at umalulong lamang. Halatang gutom na ang mga ito sa karne ng tao. Pero pasensya na mga Bongo, dahil dito na magwawakas ang inyong lahi. Isa-isang hinagupit ng latigo ng binata ang mga sumugod sa kanyang mga aswang. Gaya ng napag-usapan, ay pinag-aralang mabuti ni Anton ang paraan ng pagkikipaglaban ni Beloy. Hindi naman gaanong malalakas ang mga aswang na Bongo, kaya mabilis na naligpit ni Beloy ang mga ito. May halin tulad lamang ang kakayahan ng mga aswang na Bongo sa mga ordinaryong aswang lamang. Mas malakas pa ang mga nauna kong nakasagupa ng mga bangkilan at mga harimudon. Bangkilan? Harimudon? May mga ganun din pala. Meron, Anton. Ang mga nakita mong magagandang dalaga ng mga aswang ay sila mga tinatawag na aswang na bangkilan. At ang mga kalalakihan naman na nauna ko na nakasagupa at napaslang bago kita makita ay ang mga harimudon. Parang tao din pala ang mga aswang, ano, Beloy? Marami din silang uri o lahi, kagaya lamang natin na may mga Ilocano, Tagalog, Bisaya, Waray at Cebuano, ha? Tama ka, Anton. Kaya dapat pag-aralan mo rin kung anong lahi ng mga aswang ang iyong makakalaban, para alam mo kung paano ito malalabanan at papupuksa. Kung ang mga ito ba ay malalakas o mahihina lamang. Kung ikaw ay magiging manunugis na balang araw. Noted po, Master! Pagkasaludo ni Anton kay Beloy, ay pinulot na nila ang nilapag nila mga gamit sa dabuhan, saka sila muling nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa ilang minuto nila ng paglalakad ay nakaramdam si Beloy ng kakaiba sa paligid, kaya pinatigil niya sa paglalakad ang kasamang binata, saka sinenyasan na huwag maingay. Mas tinalasan ni Beloy ang kanyang pandama, kaya kaagad niyang natukoy kung anong mga nilalang ang kanyang mga naramdaman. Lintik! Mga aswang dalayog! May kakayahan silang lumipad dahil sa kanilang mga pakpak. Pero ang pinakamapanganib sa kanilang lahi ay ang mga walang pakpak. Magkagayon man, may kakayahan pa rin silang lumutang at maglakbay sa ere. Mas mabilis din silang kumilos kaysa sa mga may pakpak na kanilang kauri. Anton, pumasok ka muna sa mabaging na lugar. Masyado mapanganib para sa iyong sitwasyon ngayon. Bilisan mo! Oo, Beloy. Sige! Nagmamadaling tumakbo si Anton nang makakita siya ng mabaging na parte ng gubat na yon. Doon kasi ay hindi siya masusundan ng mga may pakpak na layog. Takot din ang mga walang pakpak sa ganung lugar dahil pakiramdam nila ay may mga pakpak din silang sasabit at mabubuhol sa mga baging na pwedeng maging sanhi o dahilan para mabalian sila. Umupo si Anton sa pinakagitna habang tinitigan si Beloy na abala sa ginagawang konsentrasyon sa paligid. Hanggang sa isang aswang na layog na may pakpak ang biglang lumitaw mula sa himpapawid na pasugod sa binata. Beloy! Sa taas mo! Napasigaw si Anton dahil sa pag-aalala. Nakuha naman yon ang atensyon ng layog, kaya napatingin siya rito. Dahil doon ay hindi na nito napaghandaan ang pagwasiwas ni Beloy ng hawak na latigo, kaya tumama ito sa kanyang katawan. Bumagsak ito sa lupa na nagkukumahog dahil sa matinding kirot ng natamong pasa hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng buhay. Dahil sa nangyari, ay naghiyawan ang iba pang mga layog na napakatinis ang mga boses, saka sabay-sabay na nagpakita ang mga ito. Tinatansyang nasa 20 ang kanilang bilang, kisama na doon ang mga walang pakpak pero nakakalipad na mga aswang. Walang ano-ano'y nagsabay-sabay na nagsipagsugod ang lahat sa binata na nakahanda na rin. Umulan ng balahibo
ang sumunod na eksena. Kada nahagupit ni Beloy ng kanyang latigo ay ito namang pagkalagas ng kanilang mga balahibo sa katawan habang nasa ere. Walang kasing sakit ang dulot ng latay ng sandata ng binata, kaya nauuwi ang mga layog na tinatamaan sa kaagarang kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, ay napagtagumpayang muli ni Beloy na maubos ang kanyang mga kalaban. Muling napahanga si Anton sa bago niyang kakilala. Sobrang galing kasi sa pakikipaglaban ang ipinapakita nito sa kanya. Pagkabalik ni Beloy sa kanyang baywang ng kanyang latigong armas, ay nilapitan na niya si Anton para tulungang makaalis sa pinagtataguan, saka sila nagpasyang bumalik na sa kanilang lugar. Sa tingin ko, wala nang aswang sa gubat na ito at naubos na silang lahat. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat dahil susunod nating pupuntahan ay ang kabilang gubat kung saan nakatira ang mas malalakas na klase ng mga aswang, ang mga gabunan. Sa ngayon bumalik na muna tayo sa aming lugar para makapagpahinga at muling makapaghanda na rin. Tumango lamang si Anton. Hindi ito makapagsalita dahil sa mga nalaman na may iba pa palang mga uri ng aswang na mas malalakas pa. Napatango na lamang siyang sumunod kay Beloy na nagumpisa ng maglakad pabalik. Magdidilim na nang makabalik sila sa lugar nila sa Bataan. Sa unang araw ay nanibago si Anton sa bahay ni Beloy. Hindi ito komportable dahil may mga kapitbahay siyang nakikita. Nasanay na kasi siya na walang ingay ng ibang tao sa paligid, kaya mga 3 araw din siyang walang ayos na pagtulog. Napansin naman yun ni Beloy sa kanya, pero hinayaan na lamang niya ito hanggang sa nasanay na rin ang binata. Sa mga ilang araw na nilagay nila doon, ay matyagang tinuruan ni Beloy ang kaibigan sa paggamit ng itak at iba pang mga armas. Natuwa naman ang lalaking tumbador dahil madali lamang niyang naturuan si Anton na sa 2 araw lang ay kaagad na itong natuto. Maganda ka, Anton. Bukas na bukas din ay muli na tayong maglalakbay. Pupuntahan natin ang huling lahi ng aswang na mas malalakas kumpara sa mga una natin nakasagupa. Sa palagay ko handa ka na para tumulong sa akin. Basta, magtiwala ka lamang sa sarili mo at samahan mo na rin ng pagdarasal. Nangangako ako na ang mga natutunan kong ito, Beloy, ay gagamitin ko sa kabutihan. Tutulungan kita hanggang sa abot ng aking makakaya. Unang beses pala ako mapapaaway, tapos sa mga aswang pa. Kaya sana pre, gabayan mo pa rin ako ha. Makakaasa ka sa bagay na yan, Anton. Maski hindi mo sabihin, obligasyon ko bilang bago mong kaibigan ang alalayan ka sa lahat ng iyong magiging kilos. Hindi kita hayaan na basta-basta lamang mapapahamak. Pagkatapos mag-ensayo, ay sabay na silang pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto para maghapunan. Habang abala sa pagkain, ay may napansin si Beloy mula sa isang puno. Nakakita siya ng isang itim na ibon na kakaiba ang wangis. Alam niyang isang kikik yun, ibong espiya ng mga gabunan. Paniguradong narinig nito ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ni Anton, kaya nakaramdam siya ng pagkainis. Hindi na lamang niya sinabi sa kaibigan ang nakita dahil baka magulo pa ang isipan nito at hindi makapag-isip ng maayos. Pagsapit ng umaga ay muli na namang gumayak ang dalawa sa muli nilang paglalakbay. Isang matalas na itak ang pinili ni Anton na dadalhin armas dahil dito siya mas nabihasa.
Lahat ng itinuro at ibinilin sa kanya ni Beloy ay kanyang tinandaan ng mabuti. Pati ang mga payo nito at paalala ay hindi niya kinalimutan, gaya ng tanggalin niya ang awa sa mga aswang na makakaharap, mapabata man, matanda o magandang babae. Dapat ay buo din ang loob nito na lumaban at pumatay. Sanayin ang sarili na tanggalin ang konsensya sa mga aswang na mapapatay. Samantala, pagkarating sa kaharian ng mga gabunan ay agad na ibinalita ng ibong Kikik ang mga nalaman. Pinakinggan naman siya ng mabuti ng hari ng mga ito na nagngangalang Kudor. Nasa edad na 60. Pagkatapos malaman ang lahat sa daladalang balita ng espiya niyang ibon, ay saka pa lamang niya tinipon ang lahat na aswang gabunan para maghanda sa pwedeng mangyaring labanan simula sa mga oras na yun laban sa dalawang binatang tinatawag na mga tumbador ng madaan. Maging alisto kayo at kung pwede ay huwag na silang paabutin pa dito. Kung kinakailangan ay magsanib kayo ng puwersa. Gawin ninyo. Matalo lamang ang dalawang binatang yun. Ayon sa aking na lamang impormasyon ay hindi sila basta mga binata lamang, dahil ang isa sa kanila at marami-rami na ang napapaslang na ibang lahi ng mga aswang. Yun ay ang binatang tinatawag ng mga tao na Beloy Latigo. Pagkatapos ng pagpupulong ay nag-usap-usap ang bawat pangkat na mga aswang na gabunan. Ang mga malalapit ang loob sa isa't isa ay gumawa ng kani-kanilang mga pangkat para makabuo ng isang grupo para harapin sina Beloy at Anton. Ang mga naunang nakabuo ay kaagad na nagdesisyong salubungin ang papasugod na mga binata at hindi nila hahayaang makatapak ang mga ito sa kanilang kaharian. Maliban sa matatalas na mga ngipin at kuko, ay may mga baluti pa sa katawan ang mga aswang na ito, kaya hindi kaagad sila basta-basta tatablan ng mga ordinaryong sandata lamang. Hindi bababa sa 12 ang bilang ng isang pangkat na lumalabas sa kanilang kaharian para harapin ang dalawang binatang banta sa kanilang lahi. Pagkatapos namang magdasal ng taimtim at napabindisyonan sa pari ang kanilang mga gagamiting sandata, ay handang-handa na sina Beloy at Anton na pasukin ang kagubatang pinamumugaran ng mga aswang na gabunan. Nang nasa bukana na sila, ay pansamantala muna silang tumigil. Nagkatinginan sa isa't isa, pagkatapos ay nagtanguan. Sabay pa silang huminga ng malalim, saka inumpisahang pasukin ang gubat. Hindi ko kabisadong gubat na ito, dahil ngayon ko lamang ito napasok. Halos wala kang maramdamang hayop dito, maski ahas man lang sana. Talaga yatang pinangilagan na nilang manirahan sa kagubatang ito dahil sa takot sa mga aswang na gabunan. Ako man ganyan din ang gagawin ko . Alam mo, Beloy, pagpasok pa lamang natin kanina, may nagsitayuan na ang balahibo ko sa katawan . Grabe ang aura ng gubat na ito. Napakabigat sa pandama. Masasanay ka rin, Anton. Sa una lang yan. Pero paglaon, kapag nakapatay ka na ng mga aswang at nasanay ka na, ay parang baliwala na lamang ang magganitong presensya sa'yo. Ganyan din ako nung una kong isabak ni Ama sa isang labanan. Kaya alam kong magagawa mo rin ang nagawa ko dati. Sana nga, Beloy, at maging kagaya mo ko katapang. Kung hindi man kasing tapang mo, maski magkaroon ng sariling tapang para may pagmalaki naman ako ng mga magulang ko kung saan man sila ngayon naroroon. Tanging pagngiti na lamang ang naigawad na sagot ni Beloy
sa nagdadramang kaibigan. Bumalik ang mga ito sa tahimik na paglalakad at pagmamasid sa paligid. Nakakalahati na sila nang napapasok sa gubat, nang makaramdam na sila ng mga yabag mula sa may hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Gamit ang mga mata ay sinenyasan ni Beloy si Anton na umakyat sa isang malaking punong kahoy sa gawing kanan ng daan at siya naman ay umakyat din pero sa kaliwang punong kahoy naman. Naalarma naman ang grupo ng mga gabunan dahil sa naamoy nilang presensya ng mga tao kaya binilisan nila ang paglalakad. Nang makarating sila sa tapat ng pinagtataguan ng magkaibigan ay mas lalo silang nagpalingalinga sa paligid saka inihanda ang mga sarili. Kaso hindi nila inaasahan ang mga sumunod na kaganapan dahil sabay silang nilundagan nila Beloy at Anton saka mabilis na hinagupit ng latigo at pinagtataga ng matalas na itak. Marami kaagad sa kanila ang napaslang ng magkaibigang tumbador. Nagsiangilan naman ang mga natitira na dumistansya ng bahagya para makapaghanda ng kanilang sarili. Anton, kumusta ang pakiramdam nang nakapatay ka ng mga aswang? Lalo pat malalakas ang iyong mga nakalaban. Tama ka, Beloy. Masaya palang nakapatay ng mga salot sa ating bayan. Lalo kung naiisip ko na unti-unti ko na nabibigyan ng hustisya ang aking mga magulang. Sabi ko sa iyo umanda ka uli. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon ng mga ito para makabawi sa atin. Sige! Simulan mo! Susundan ko! Muling gumawa ng pag-atake si Beloy na sinundan ni Anton. Pero sa pagkakataong yun, ay nahirapan na silang makapatay ng aswang na gabunan dahil nakapaghanda na rin ang mga ito. Muntik pang matamaan ng matalas ng kuko na isang aswang si Anton nang malingat ito. Mabuti na lamang at alisto si Beloy at naharang niya ng kanyang latigo ang kamay ng gabunang yun, kaya hindi ito dumiretso sa katawan ng kaibigan. Sabi na mag-ingat Anton, may kamandag ang mga kuko ng mga gabunan. Madaplisan ka lang. Pwede ka nang mamatay. Tumango lamang si Anton. Tanda ng kanyang pagtugon sa kaibigan. Saka muli silang nakipagtagisan ng lakas. Tumagal pa ng ilang minuto ang pakikipagpalitan nila ng pag-atake. Pero sa huli ay sila din ang nagwagi sa labanan. Bagsak ang tuhod ng dalawa dahil sa matinding pagod. Hindi nila akalaing ganon pala talaga kalalakas ang mga ganitong uri ng mga aswang. Dahil sa matinding pagod ay nagpasya muna silang magpahinga. Naghanap sila ng magandang pupwestuhan para humilata muna. Ang kaso nga lang, hindi pa man tuluyang bumabalik ang kanilang lakas, ay muli na naman silang nakarinig ng mga yabag na nanggagaling sa pinangyarihan ng labanan. Narinig pa nila ang isa sa mga ito. Na galit ang boses habang inuutusan ang mga kasamang hanapin kung sino ang may kagagawan ng pagpaslang sa kanilang mga kasamahan. Mabilis namang nagtago pansamantala ang magkaibigan sa matatalahib na parte ng gubat. Pinakiramdaman nila ang bawat kilos ng mga ito. Naghiwa-hiwalay ang mga gabunan sa paghahanap, kaya kapag may nasisilip na pagkakataon sina Beloy at Anton, ay isa-isa nilang nilalapitan ng maingat ang mga nakatalikod sa kanilang mga aswang, saka mabilis nilang ginigilitan sa leeg. Hindi namamalayan ng lider ng grupong yun na isa-isa nang nalalagas ang kanyang mga kasamahan sa kamay ng magkaibigang tumbador. Mula sa masukal na parte ng gubat ay lumabas sina Beloy at Anton na bumalik na
ang nawala nilang lakas. Nakita naman sila ng leader ng pangalawang grupong kanilang pinagpapaslang, kaya kaagad niyang tinawag ang mga kasamahan. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng iyong laway, Gabunan, dahil wala na ang iyong mga kasamahan. Pero hindi sila pinakinggan nito. Patuloy pa rin kasi ito sa pagsigaw para kunin ang pansin ng kanyang mga kasama. Wala ka nang magagawa, aswang, dahil mag-isa ka na lamang at wala ka nang natatawag pa dahil isa-isa na namin silang pinatay. Doon pa lamang tumigil ang Gabunan sa pagsigaw. Naghanda na lamang siya ng sarili para sa isang pagsugod. Pinaglaruan muna siya ng magkaibigan. Inisa-isang hinagupit ni Beloy ng kanyang latigo ang mga kamay at paa nito. Samantalang si Anton naman ay tinadtad niya ng hiwa ang buo nitong katawan. Kaagad na nanghina at naubusan ng lakas ang Gabunang lalaki na nakaluhod na sa lupa. Nagmamakaawa ito sa dalawang binata na huwag siyang paslangin. Subalit sa isang pagwasiwas muli ni Beloy ng hawak niyang latigo, ay pumulupot ito sa leeg ng kalaban, kaya unti-unti itong nawalan ng hangin sa katawan hanggang sa lawit ang dilang binawian ng buhay. Kaya mo pa ba, Anton? Marami pang parating. Kaya pa naman, pre. Habang tumatagal mas lalo akong nahahasa sa pagkikipaglaban. Iba pala talaga kapag makatotohanan na at hindi puro ensayo lamang, ano? Tama ka. Ay nako. Mabuti at hindi ako nagkamali sa akala ko sa iyong mabilis kang matuto sa lahat. Dahil ito sa iyo, Beloy. Dahil matyaga mo ako binantayan sa aking mga ikinilos. Nagawa pang magkamay ng dalawa bago nila pinulot ang mga kagamitan sa kanila nilisan ang lugar. Hindi nila alam na habang papalapit sila sa kaharian ng mga Gabunan ay mas lalong nagiging mapanganib ang kanilang susuunging laban, lalo pat napaghandaan na sila ng mga ito. Ang pananampalataya na lamang nila sa Diyos ang nagpapatatag ng kanilang kalooban sa mga sandaling yun. Naniniwala silang hindi sila pababayaan ng Panginoon na mapahamak sa kamay ng mga aswang na masasama. Magkagayon man, ay hindi pa rin nila maiwasan ang kabahan dahil sa mga oras na yon ay malapit nang dumilim ang paligid. Mas malakas kasi ang mga aswang kapag gabi, kaya tiyak na mas mahihirapan silang lipulin ang mga ito. Madilim na ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw nang makapasok sila sa kaharian ng mga Gabunan. Nakakabinging katahimikan ang bumungad sa kanila, kaya alam na nilang napaghandaan na sila ng mga ito. Para hindi sila masorpresa, ay nagpasya silang maghiwalay ng tatahaking direksyon. Si Beloy ay sa kanan at si Anton naman ay sa kaliwa. Marahang naglakad ang dalawa. Napakaingat ng kanilang bawat paggalaw, maski alam na nilang napagplanuhan na ng mga Gabunan ang kanilang kilos. Napalingon na lamang dahil sa pagkabigla si Beloy sa direksyon kung saan nagtungo ang kaibigan nang marinig niya itong sumisigaw. Kumaripas siya ng takbo para saklolohan ito, subalit sumalubong sa kanya ang lumilipad na binata dahil sa pagkatilapon ng malakas. Anton! Pasigaw na pagsambit niya sa pangalan ng kaibigan. Sa kanya mabilis na sinalo, subalit dahil sa lakas ay pareho silang nabuwal sa lupa. Sa isang iglap ay napalibutan na sila ng mga Gabunan. Dahan-dahan silang tumayo, saka binitawan ang mga armas, subalit bigla na lamang nagdilim ang kanilang mga paningin
dahil sa pagpukpok sa kanilang ulo ng matigas na bagay. Nagising si Beloy na nasa isang madilim na lugar. Hindi niya mawari kung nasaan siya. Sinubukan niyang tawagin si Anton, subalit wala siyang natanggap na tugon mula sa binata. Diyos ko, saan naman? Walang masamang nangyari sa kanya. Nangako pa naman akong hindi ko hayaang masaktan siya ng mga aswang. Pagkatapos magsalita, ay nakarinig si Beloy ng mahihinang pag-ungol. Sigurado siyang kay Anton ang boses na yun, kaya muli niya itong tinawag. Anton! Ikaw ba yan? Nasaan ka? Oo, pre. Ako nga. Aray, ang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam ko pero ayon sa narinig ko parang magkalapit lamang tayo at magkaharap eh. Nakagapos ka rin ba? Oo. Pero ang problema, kung makukuha mo ang maliit na kutsilyo na nasa maliit ng bulsa dito sa ibabang kwelyo ng aking pantalon. Lubid lang naman ang tali natin, kaya madali lamang itong maputol. Iabot ko siya yung pa ako, ha? Oo, sige pre. Baka sakaling maabot ko. Agad na inunat ni Beloy ang kaliwang paa sa kanyang harapan, pero walang umaabot dito. Ibinaling pa niya yon sa ibang direksyon hanggat sa aksidenteng masipa niya sa mukha ang kaibigan. Aray ko naman, Beloy. Asintado ka talaga, pre, kahit madilim. Sa pulo ko sa babae. Walang nga. Ay, sa pulba, pre. Pasensya na, ha. Di ko kasi makita eh. Nasa babandang kamay mo. Ayon sa namoy ko, nasa harapan ko pa rin ang paa mo eh. Amoy patay na daga eh. Ibaba mo ng konti para maabot ko. Sinunod ni Beloy ang utos sa kanya ni Anton. Sa ilang minutong lumipas na kapaan ay nagtagumpay din sa huli na makapa at makuha ng binata ang maliit na kutsilyo sa pantalon ng kaibigan. Dahil sa sadyang matatalas ang lahat ng mga armas na ginagawa ni Beloy, ay mabilis na napigtas ang lubid mula sa pagkakagapos ng kamay ni Anton. Inilagay muna niya sa tagiliran ang kutsilyo, saka pakapang nilapitan ang kaibigan para ito naman ang kalagan. Nang makawala sila, ay pinag-aralan muna nila ang paligid sa pamamagitan ng pangangapa sa mga bagay-bagay hanggang sa mapagtanto nilang nasa isang bodega sila inilagak. Sinikap nilang hanapin ang daan palabas, subalit iba ang nakapa ni Anton. Pinakiramdaman niya yon ng mabuti hanggang sa nakakasiguro siyang pugot na ulo ng isang tao ang kanyang nahawakan, kaya napaatras ito at natumba sa sahig. Bakit pre? Anong nangyari? Pugot na ulo ng tao na hawakan ko pre. Sigurado ako. Kasi may mga mata, ilong, tenga, bibig at buhok eh. Taka nga din bang ating buhay, Beloy? Kaya kailangan na natin makalabas dito. Hindi natansya ni Anton ang paglakas ng kanyang boses, kaya umalingaw-ngaw sa paligid at yun ang nagbigay sa kanila ng ideya kung nasaan ang daanan. Tinitiyak nilang nasa isang kulob na kwarto sila dahil sa mga alingaw-ngaw na unti-unting nawawala dahil sa paglabas nito sa pahabang daanan. Sigurado ako pre, nasa basement tayo nakaharian ng mga gabunan. Marahil, dito nila kinukulong at kinakatay ang mga nabibihag nilang mga tao kagaya natin. Maaring tama ka, Anton. Kaya mag-ingay pa tayo. Baka sakaling sa pamamagitan nito, mahanap na natin ang daan palabas rito. Hindi nagtagal, ay nakapa nila ang isang pintuang gawa lamang sa mga kahoy, pero matibay ang pagkakagawa. Tanging ang lubid din ang nagsilbi nitong kandado
kaya kaagad nila yung nabuksan. Paglabas nila doon ay halos walang katapusang pagdalakad sa kadiliman ang kanilang tinatahak. Paliko-liko pa ito na napapaligiran ng simento. Hindi nila maiwasang pagpawisan dahil sa sobrang alinsangan ng lugar, pero bigla silang nabuhayan ng loob nang makaaninag sila sa wakas ng liwanag na nagmumula sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sikapin uli nating huwag makagawa ng ingay, Anton. Dahil baka nasa labas lamang sila nakabantay at mas lalo tayo mapahamak. Sige, pre. Pagdating nila sa may liwanag, ay hindi muna sila kaagad na lumabas. Pinasadahan muna nila ng tingin ang lugar at nang makasiguro silang walang gabunan na nagbabantay, ay saka sila nagpatuloy. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga ingay mula sa labas ng kaharian. Marahan silang sumilip sa nakabukas na bintana at doon nila nakita ang mga nagtipon-tipong mga gabunan na abalang nagdiriwang. Ang pinakapinuno ng mga ito na tinatawag nila sa pangalang Haring Kudor ay abala sa paglaklak ng sariwang dugo ng tao na nakalagay sa nilinis na bao ng nyog. Kapag itinataas niya yon, ay saka din nagsisialulungan ang kanyang mga kauri. Pagkatapos ay pumupunta ang mga ito sa mahabang lamesa kung saan nakalatag ang mga nilalangaw at may bahid pa ng dugo ang mga karne ng mga pinaghalo-halong taong kanilang nabiktima. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para makatakas, Anton, habang nagdiriwang sila. Bago yun, hanapin muna natin ating mga sandata para kung sakaling magkabulilyaso ay may panlaban tayo sa kanila. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Beloy. Pero ang tanong, saan kaya natin hanapin ang mga sandatang yun? Tsak namang, hindi nila basta-basta iiwan kung saan-saan ang mga yun eh. Baka nagkakamali ka, pre. Tingnan mo sa bandaron kung saan tayo nahuli kanina. Napatingin naman si Anton sa inginusong direksyon ni Beloy. Doon ay nakita niya ang latigo at itak na nakalapag lamang sa lupa. Alam ko na. Dahil sa agwa bendita at bendisyon ng pari, kaya hindi nila mahawakan ang ating mga armas. Nadali mo, Anton. Pero ang problema natin ngayon ay kung paano makukuha ang aking latigo at yung itakbo nang hindi nila tayo napapansin. Sandali silang nag-isip habang pinapanood ang nagsasayang mga aswang. Pero sa kanilang pagmamasid ay may mga napansin silang kaganapan na pwede nilang magamit na pagkakataon para makuha ang kanilang mga sandata nang hindi sila namamalayan ng mga ito. Kung napansin mo, pre, kapag inaangat ng kanilang hari ang bao na may laman na sariwang dugo ng tao, bumabalik ang mga gabunan sa kanilang pwesto. Saka siya tinitingala ng mga ito. At kapag iniinom niya yun, pagkatapos magsialulungan ng kanyang mga nasasakupan, ay kanya-kanya silang pulasan para manguha ng sariwang karne sa mahabang lamesa. At yun ang magandang pagkakataon para isagawa natin ang pagkuha sa mga armas na hindi nila namamalayan. Tama ba ako, Beloy? Dadali mo ulit, Anton. Kaya alisto ka. Kapag ginawa na yun ng hari, ihanda mo na yung sarili sa mabilisang pagkilos. Matyagang naghintay ng magandang pagkakataon ang dalawa para maisakatuparan ang mga binabalak hanggang sa dumating na ang sandaling yun. Pagkasalok ni Haring Kudor sa sariwang dugong nasa isang lalagyan ng hawak niyang bao, ay nagsalita muna ito bago niya iinumin. Bukas ang pagsasagawa natin ng pag-aalay sa ating Panginoon sa dalawang manunugis nating mga bihag.
bilang pasasalamat na rin natin sa kanya sa walang kapantay na lakas at kapangyarihan na pinagkakalob niya sa atin gabi-gabi. Kaya magpakasayang lahat dahil tayo ang nanalo sa laban! Gaya ng inaasahan ni Beloy at Anton, at yun nga ang nangyari. Nang mabaling ang atensyon ng mga gabunan sa paglantak sa mga pagkain nila, ay kumilos ang dalawa. Pagkapulot nila sa kani-kanilang mga armas, ay walang lingon-lingon silang kumaripas ng takbo papalayo sa lugar. Subalit, sa kasamaang palad, ay aksidenteng napalingon si Haring Kudor sa kanilang gawi. Kaya bago pa sila makapagtago sa kakahuyan, ay nakita na sila nito. Ang mga bihag! Nakatakas! Habulin sila at dalhin dito ng buhay. Huwag niyo silang hahayaang makawala! Magmadali kayo! Lahat ng nagsasayang mga gabunan ay sumugod para dakpin ang magkaibigang Beloy at Anton. Hindi naman magkandaugaga sa pagtakbo ang dalawa. Nang makahanap ng magandang pwesto na pwede nilang pagtaguan, ay nagsumiksik sila doon. Isang malaking punong kahoy na may malaking biyak ang katawan sila nagkubli. Sunod-sunod na panalangin ang pinakawalan ng dalawa para lamang hindi sila makita ng mga aswang na humabol sa kanila. Wala na rin kasi silang sapat na lakas para lumaban dahil gutom na sila at uhaw na uhaw sa tubig. Dahil sa matinding pagod ay hindi payapa ang kanilang isipang nakatulog. Bigo naman ang mga gabunan sa pagtugis sa dalawang binata at wala silang kamalay-malay na nasa mahimbing ng pagkakahimlay ang mga ito. Pagputok ng araw ay nagising si Anton na wala na sa tabi ang kaibigang tumbador. Agad na dumaloy sa kanyang sistema ang pag-aalala, kaya mabilis itong tumayo para hanapin ang binata. Hindi pa man siya nakakalayo, ay napangiti na ito dahil nakita niya si Beloy na palapit sa kanya na may daladalang mga prutas gaya ng buko at saging. Nanguha ako ng mga pagkain. Kailangan ba ng balik ang ating lakas? Anton, hindi na natin hayaang sapitan pa ng gabi ang mga aswang na gabunan. Pagkatapos nating makakain at magpahinga, lulusob ulit tayo. Mas mahina sila sa umaga, kaya mas may laban tayo sa kanila. May mga nagawa na rin ako mga patibong na nagkalat sa lugar, kaya huwag kang lalayo sa aking tabi kapag bumalik tayo dito. Para rin ito sa iyong kaligtasan, kaibigan. Kung ano sa tingin mong mas makakabuti. Wala akong pagtutol, Beloy. Ikaw ang maestro ko sa larang ito, kaya nasa iyo ang aking buong suporta. Ikaw ang masusunod pagdating sa mga ganitong bagay. Pagkatapos mag-usap, ay naghanap sila ng magandang lugar para pagsaluhan ang mga prutas na dala-dala ni Beloy. Sadyang madiskarte ang binata dahil sa mga naging karanasan sa buhay. Pagkatapos nilang kumain at magpahinga, ay hindi na nila pinatagal pa. Buo na ang kanilang pasya na bumalik sa kaharian ng mga gabunan para tapusin na ang laban. Habang sila ay naglalakad, muli silang nagdasal ng taimtim. Muli nilang hiningi sa Diyos ang kanyang gabay at bendisyon bilang alagad ng kabutihan. Pagpasok nila sa kaharian ay kabaligtaran na ang nadatnan nila kagabi. Abala sa paninermon ang hari nilang Kudor sa mga aswang na humabol sa kanila kagabi. Mga wala kayong silbi! Paano gagawin nating ritual na pagtawag sa Panginoon ng kadiliman mamayang gabi? Sinong ihalay natin? Sayang ang pagkakataong ito para makapagpasalamat sa Kanya kung hindi naman kayo isang tambak na mga tanga! Nagawa pang saktan ni Kudor ang ibang mga alagad, kaya lumabas ng buong tapang sina Beloy at Anton.
Sabay pa nilang sinigawan ng hoy ang hari, kaya napatingin ang lahat ng aswang sa kanilang kinatatayuan. Huwag mo pakinitan ng mga tauhan mo, Kodor. Ginagawa nila ang lahat ng iyong pinag-uutos. Maski ng iba, nagbuwis na ng kanilang mga buhay. Pero ikaw, walang pakialam sa kanila. Anong klaseng hari ka? Balasubas! Nagpanting ang tenga ni Kodor sa narinig. Inilabas nito ang tunay na kaanyuan bilang isang haring gabunan. Ang lakas ng loob ninyong pagsalitaan ako ng ganyan sa mismong kaharian ko! Mabuti naman at kayo mismo ang kusang bumalik. Ayun! Hindi na kami mahirapang hanapin kayo. Mga kampon! Dakpin sila! Kapal talaga ng mukha mong utusan pa yung mga tauhan. Pagkatapos mong saktan at pagsalitaan sila ng masakit na kasalita. Isa kang huwad na hari. Pansariling kapakanan mo lamang ang iyong ninanais. Wala kang pakialam sa pakiramdam ng mga gabunan na naglilingkod sa iyo ng mabuti. Ulubong! Sa mga narinig mula sa dalawang binata, ay hindi gumawa ng pag-atake ang mga aswang. Natigilan ng mga ito sa katinignan ang bawat isa. Isa sa mga sinaktang gabunan ni Haring Kodor ang naglakad sa kahinarap ang dalawang binata. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa dalawa, saka nagpakilala sa pangalang Abudo. Kinasusuklaban ko ang mga tao. Ang tingin ko lamang sa inyong dalawa ay masasarap na pagkain na nakahain sa aking harapan. Sa kabila ng lahat, ay pinahanga niyo ako sa huli dahil sa inyong prinsipyo at dignidad. Binuksan niyo ang aming kaisipan sa tunay na nangyayari dito sa kaharian namin. Napagtanto kong tama ang lahat ng iyong sinabi. Pinagdadamutan at pinagmamalupitan kami ng aming hari, maski sinusunod naman namin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Salamat sa inyong dalawa. Abudo! Anong ginagawa mo? Sinusuwag mo na ba ang iyong hari? Suwa ka na bang mabuhay, ha? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Haring Kodor. Gusto mo, isa-isahin ko ang iyong kalupitang ginagawa sa amin. Una, kinukuha mo ang mga gabunang talagang iyong natitipuhan para gamitin ang kanilang katawan. Pangalawa, kapag may ayaw ka sa amin ay iyong sinasaktan, maski kaunting pagkakamali lamang. At pangatlo, sa'yo lagi masasarap at sariwang dugo ng mga tao at ang malalaman nilang karne, samantalang kami, buto-buto na lamang ang iyong tinitira. Ngayon, Haring Kodor, naging mabuti ka bang hari sa amin? Pwe! Hindi nagsalita ang haring gabunan, bagkus naggit-ngit ito sa galit. Akma na sana niyang susugurin si Abudo, subalit humarang ang lahat ng gabunan sa kanyang daraanan. Dakpin ng lapastangang aswang yan! Ipataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa ng ating lahi! Subalit, hindi siya sinunod ng mga ito. Bagkus tumalikod sila, saka naglakad papuntang likuran ng dalawang binata na nagulat dahil hindi nila inaasahan ang ganong gagawin ng mga ito. Malaya na kayong gawin ang inyong naisin sa masama naming hari. Pagtingin nila sa mga gabunan ay sabay-sabay pang tumango ang mga ito habang nakangiti. Nagtanguan naman sina Beloy at Anton, saka bumaling ng tingin kay Haring Kodor na nagulantang sa mga kaganapan. Sabay siyang sinugod ng magkaibigan hanggang sa matalo nila ito at mapugutan ng ulo. Ibinigay naman ni Beloy ang ulo ng hari kay Abudo. Tanda na siya ang susunod na mamumuno sa mga kalahing aswang. Salamat, Beloy at Anton. Para kaming nakalaya sa hawla pagkatapos niyong magapi ang aming hari. Tatalawin naming malaking utang na loob at bilang ganti, hindi na kami mamiminsala ng mga tao.
Salamat naman kung ganun. Para pare-pareho na tayo matahimik at magkaroon ng kapayapaan. Pagbutihin mo ang pagiging hari, Abudo. Alam naming kaya mong mamuno ng patas. Iiwan namin lahat sa'yo. Ikaw na bahala, kaibigan. Pagkatapos ng masinsinang paalaman, ay nagpasya ng umalis at bumalik sa kanilang lugar ang dalawang binatang tumbador. Simula ng araw na yun, ay naging payapa na ang Bataan. Wala nang naiuulat na krimeng sangkot ang mga aswang. Tumigil na rin sina Anton at Beloy sa pagiging tumbador ng kanilang lugar dahil wala nang anumang klase ng mga aswang na namiminsala sa kanilang mga kababayan. Wakas.